Sinimulan ni Jiwoo na alugan ang pusa, nakikiusap na huwag itong mamatay. Sa wakas, hiniling sa kanya ni Kayden na huminto. At pagkatapos ay kinalong ni Jiwoo ang pusa sa kanyang mga bisig nang matuwa siya na nagising ito. At galit na ipinaliwanag ng pusa na hindi siya nawalan ng malay, pagkatapos ay humiling siya sa kanya na pakawalan siya. Maingat na inilagay ng bata ang pusa sa sahig at ipinaliwanag na natakot siya nang mawala ng malay ang pusa, kaya't natuwa siya na ayos lang ito, na ikinagalit ni Kayden at nagtanong kung bakit siya matatakot na mahimatay. Ngumiti lang si Jiwoo. Tahimik na tumingin si Kayden sa bata. Napabuntong hininga siya sa pag-aakalang kakaibang bata ito. Bumalik si Kayden sa salamin. Hindi pa rin siya masaya sa kanyang refleksyon. Ang matabang pusa, na may hindi nasisiyahang ekspresyon, ay iniisip na hindi niya naiintindihan kung bakit kailangan niyang maging isang matabang pusa. Itinaas ni Jiwoo ang kanyang kamay tulad ng ginawa niya sa paaralan. Ilang sandali pa, tinawag ni Jiwoo ang pusa bilang Mr. Cat. At sinabing siya ay may tanong. Gayunpaman, sinabi ng pusa na tawagin siyang Kayden. Sumang-ayon naman si Jiwoo, at nagtanong kay Kayden kung paano siya nakapagsasalita gayong pusa siya. Napabuntong hininga si Kayden at ipinaliwanag na nagsasalita siya dahil siya ay isang tao. Ngunit ginawang ulitin ng bata ang pariralang ito nang may pagtataka. Lumingon sa kanya ang pusa at sinabing bagamat ganito na siya ngayon, siya ay isang tao tulad ni Jiwoo. Pansamantala lamang sa anyo ng pusa, at nilinaw ng bata na si Kayden ay isang tao na naging pusa, kung saan kinumpirma niya ito. Bagamat sinabi niyang hindi na kailangang malaman ng bata ang mga detalye. Dahil ito ay masyadong komplikado upang ipaliwanag. Si Jiwoo ay nakaupo doon na may nalilitong ekspresyon, hindi naiintindihan kung paano ito posible, dahil paano ang isang tao ay magiging isang pusa. Humiga si Kayden sa sahig na nagsasabing ang sagot sa kanyang unang tanong ay dapat na halata sa unang tingin sa kanya, at ang sagot sa pangalawang tanong ay naisip niya na posible ito, at nang sinubukan niya ito ay gumana. Ang mga sinasabi ni Kayden ay nagpalito kay Jiwoo, at sinabing hindi niya ito naiintindihan. Sinagot siya ni Kayden na hindi niya kailangang maunawaan. Ngunit interesado ang bata kung bakit naging pusa si Kayden at kung bakit wala itong malay at puno ng dugo. Pero iginiit si Kayden na wala siyang pakialam. Nagkatinginan silang tahimik. Bumantong hininga ang pusa at sinabing kahit na nagkita sila dahil sa hindi inaasahang pangyayari, hindi dapat subukan ng bata na alamin ang higit pa kaysa sa ngayon, dahil wala naman siyang kailangang malaman. Napakamot si Jiwoo sa likod ng kanyang ulo at sumang-ayon sa pusa. Isang awkward na katahimikan ang namagitan sa kanila. Biglang tumunog na naman ang tiyan ng pusa. Agad naman siyang inabutan ni Jiwoo ng isang mangkok ng pagkain at sinabing bilasan na niyang kainin ang pagkain niya, dahil kanina pa siya nawalan ng malay at nasugatan din siya. Masama ang tingin sa kanya ni Kayden, pinaalala sa kanya na isa siyang pusa pansamantala, at kahit na sinabi niya iyon, sinubukan pa rin ng lalaki na pakainin siya ng cat food. Nagkibit balikat si Jiwoo at sinabing baka tao si Kayden pero kasalukuyang nasa katawan ng pusa, at hindi maganda ang pagkain ng tao ang pusa. At isa pa, nasugatan siya at lalo lang lumalala. Lumapit si Jiwoo sa pinto at inaya ang pusa na kumain ulit, at lalabas ito at papakainin ang ibang pusa. Dahil medyo magulo ang sitwasyon at malamang gutom na gutom ang mga kuting. Tumingin si Kayden sa mangkok at naisip na ang bata ay tama, dahil narinig niya na ang pagkain ng tao ay masama para sa mga pusa. At dahil isa siyang tunay na pusa, ngayon ay dapat na siyang kumain ng pagkain tulad ng ibang normal na pusa. Kaya parang dapat pilitin niyang kainin ang pagkain ito para mabilis na makabawi ng lakas. Maingat niyang nilapitan ang mangkok at sinipsip ang pagkain, sa pag-aakalang walang mag-iisip na kakain siya ng cat food, ngunit hindi niya dapat isipin iyon. Dapat lang niyang isipin ang kanyang lakas. Natikman niya ang pagkain at sa hindi inaasahang pagkakataon ay napabilib siya sa lasa. Inabot ni Kayden ang bowl. Sinimulan niyang nguyain ang pagkain. Sa ilang kadahilanan, hindi napigilan ng pusa ang pagkain. Napakasarap. Sa wakas, naubos niya ang pagkain sa mangkok. Pagkatapos, ang pusa ay nag-isip ng hindi nasisiyahan kung sino ang mag-aakala na si Kayden ay kakain ng cat food. Pagkatapos nito, sinabi niyang hindi siya ang kumain ng cat food, kundi ang chubby na pusa na hindi mapigilan ang muling pag-ungol ng tiyan.
Si Kayden ay tinitigan ang sarili na may sama ng loob at naisip na ang katawan na ito ay kakilakilabot lamang. At saka, wala ng lakas ang katawan na ito, at kung mahanap siya ng mga freak na iyon. Ngayon, wala na siyang lakas para ipagtanggol ang sarili niya. Kaya tila ang pinakamagandang opsyon ay ang manatili sa ganito hanggang sa gumaling ang katawan. Nahulog si Deep Night sa mga bahay. Pumasok si Jiwoo sa kwarto at sinabing kailangan niyang umalis sandali, kung saan tinanong ng pusa kung saan pupunta ang lalaki, at sumagot siya na kailangan niyang pumunta sa veterinary clinic, dahil wala siyang anumang cat food para bukas, marami kasi siyang nabili, pero hindi pagkain, yung pas-ami pagdududa. Nang tanungin kung bakit siya pupunta ng ganitong oras, gulat na bulalas ni Jiwoo. Umupo siya sa tabi ng pusa at nakangiting nagtanong kung gusto niyang sumama sa kanya. Pinandilatan ni Kayden ang bata at naiinis na tinanong, bakit bigla na lang ang cute ni Jiwoo nang hilingin niyang huwag na siyang mag-break at magsama, kasi paano kung may sinabihan siya tungkol sa kanya. At pagkatapos ay tinanong kung siya ay nag-aalala, kung saan nag-alinlangan si Kayden, na iniisip na sinusubukan ng batang ito na papaniwalan siya na siya ay hindi mapagkakatiwalaan. Tinalikuran niya ang bata nang may sama ng loob at sinabing delikado ang pagpapaalis dito ng mag-isa, kaya dapat niya itong bantayan. Binuhat siya ni Jiwoo. Hinawakan niya ang pusa at tinungo ang labasan. Inis na tinanong siya ni Kayden kung ano ang kanyang ginagawa, kung saan si Shu, medyo kinakabahan, sinabi na nasaktan ng pusa, kaya naisip niya na mas mabuti kung siya ay dalhin ito. Si Kayden ay nagsimulang kumumo at kumuha sa kanya ng dignidad sa kabataan dahil sa pangahas na tretuhin siya bilang isang karaniwang tao. Iritadong sigaw niya para pakawalan siya agad, dahil naisip ba talaga ng bata na lalabas siya sa ganoong kahihiyan. Isang parol ang nagpapaliwanag sa mga lansangan. Binuhat ni Jiwoo si Kayden sa kanyang mga bisig, isinusuksok siya sa ilalim ng kanyang jacket, at ang mga nasusukat na galaw ng pusa ay nagpaparamdam sa kanya ng sakit kay Kayden. Nanlaki ang mga mata, at naisip niya ang nakakainis ngunit nakakaaliw na pakiramdam na dumarating sa kanya, ngunit kailangan niyang tandaan na siya ay may katawan ng pusa, ngunit hindi siya pusa, kaya siya ay pagod lamang, at marahil ay dahil siya ay may naging pusa sa unang pagkakataon, nang pakalmayan ang sarili nito, pumikit ang pusa. Naglakad si Jiwoo sa kalsada habang si Kayden ay natutulog. Naisip na ito ay hindi masyadong masama. Dumating sila sa Lin Pet Hospital. Isang matandang doktor ang lumabas upang salubungin si Jiwoo, na nagtanong sa kanya kung ano ang ginagawa niya doon kaya huli na, at kailangang ipaliwanag ni Jiwoo na siya ay dumating upang bumili ng cat food at nais na suriin ng doktor ang pusa dahil sa tingin niya ay nasugatan siya. Lumingon si Kayden kasama, hindi nasisiyahan sa bata na iniisip na ang batang ito ay nagsinungaling sa kanya. Pinag-isipan siya ng doktor na dalhin ang pusa sa mesa. Pagkatapos ay nagsimulang suriin ang mga pangunahing kaalaman ng mga hayop sa computer, nagtatanong kung dinala niya ang pusa na ito dati at kung ano ang pangalan nito. Ang lalaki, nang malaman ang pangalan ng pusa, ay tumalikod na may interes sa hayop at napansin na ang napakalaking pangalan ay angkop sa hitsura nito, kung saan ang pusa mismo, ay naiinis na naisip na dapat niyang patayin ito. Nilapitan ng doktor ang pusa para suriin ito. Maingat niyang inikat ang ulo nito. Sinuri pa niya ang ilalim ng buntot nito. Pagkatapos ay dumating ang turn ng mga ngipin. Naisip ni Kayden kung gaano ito kahihiyan para sa kanya. Nang sa wakas ay sinabi ng doktor na wala siyang nakitang anumang espesyal na problema, tumingin si Jiwoo sa mesa at sinabing napakaraming dugo ang nakalagay dito nang matagpuan niya ito, na sinagot ng doktor na wala siyang nakitang sugat mula sa kung saan may dugo, nanggaling sa. Gayunpaman, mayroong ilang mga kalmo, ngunit ang kanyang pangunang lunas lamang ay sapat na dito, at wala siyang magagawa pa. Nakahinga ng maluwag si Jiwoo, hindi pinansin ang sama ng loob ng pusa. Pinandilatan ni Kayden ang bata at inisip kung paano pa rin siya inaalala ng lokong iyon. Ang doktor ay tumingin sa cat na may pag-aalala at sinabi na dapat itong mag-diet at Kayden. Naisip ang patayin muli ang lalaki, umalangaw-ngaw ang boses ng doktor sa ospital, na nagsasabing hindi siya magbibigay ng anumang rekomendasyon, kaya't maalagaan na lamang siya at bumalik kung may mga sintomas na lumitaw. Natuwa si Jiwoo na okay na ang pusa. Habang naglalakad sila pauwi, biglang may nakakuha ng atensyon ni Kayden. Pinakinggan niya ang mga ingay sa likuran niya.
Si Kayden, na nakabalot ng juice jacket, ay muling bumulong sa gulat na marami pang monster cat sa lugar. Napatingin sa kanya si Jiwoo na nagtataka at naguguluhan, nagtatanong kung ano ang sinasabi niya. Sa pagkakataong iyon, nakarinig din siya ng ingay mula sa kanto. Kumislap ang Scarlet Eye sa eskinita. Isang white cat na may black na guhit, dahan-daang lumakad sa liwanag. Napatingin si Jiwoo sa pusa sa takot at inisip kung ito ba ang monster na tinatanong ng pusa. Tiningnan niya ang monster na may laway na tumutulo mula sa bibig nito at sinabing mas mukhang tigre ito kaysa pusa, bagaman marahil ay parang, dahil si Kayden ay isang pusa na ngayon, ngunit ang isang ito ay mukhang iba, at masasabi mo na ang ang ito, iba ang pakiramdam dahil sa laki nito. Habang nag-iisip sila kung ano ang gagawin, nagpakawala ang cat monster, iminungkahi ni Jiwoo na tumakbo palayo at mabilis na tumakbo sa kabilang direksyon mula sa monster. Habang tumatakbo ang bata, tumingin si Kayden sa likuran niya, mabilis daw itong nag-iisip. Dahil inakala ng pusa na ang gagawin ng bata ay tumayo roon at manginig mula sa bantay. Ngunit sa bilis na ito, mabilis silang naabutan ng monster. Ang monster cat ay talagang nakahabol sa kanila ng malalaking hakbang. Isang malaking pagtalon ang ginawa niya. Pinahaba ng monster ang mga kuko nito. Naiwasan ni Jiwoo ang suntok sa huling sandali, sinalakay ng ilan ang bata at tinamaan ang mga basurahan. Bumagsak siya sa mga ito ng kanyang likod, na pinuprotektahan si Kayden mula sa suntok. Napatingin sila sa monster cat nang tanungin ni Kayden kung okay lang ba si Shu, na sinagot nito na pinunit lang ng pusa ang kanyang damit. Pagkatapos ay tinanong kung ano ang dapat nilang gawin, dahil mas mabuti kung mayroon silang kahit anong uri ng armas. Biglang naalala ng bata na may nilagay siya sa kanyang bulsa. Naglabas siya ng isang stick na humahaba ang laki. Hinawakan ito ni Jiwoo sa harapan niya at inutusan ang monster na huwag lumapit kay Kayden. Tiningnan ang larwang teaser na may mabalahibong monster na nakalawit mula sa dulo. Sa sorpresa, ang laruan ay umindayog mula sa gilid hanggang sa gilid, at ang mga pusa ay nagyelo. Tiningnan ni Kayden ang laruan ng may interes, iniisip kung may sakit si Shai sa paggamit nito upang lumaban, at kung ang banal na sandata na ito ay ang tanging bagay na mayroon sila. Ang mabalahibong maliit na monster ay umindayog sa kanan, pagkatapos ay sa kaliwa. Mukhang natulala si Kayden. Ang cat monster ay nagpakawala ng dagandong at muling umatake. Inabot ni Jiwoo ang laruan sa harapan niya. Ang biglaang paggalaw ay naging dahilan para makalawit ito ng ligaw. Iminulat ni Jiwoo ang kanyang mga mata, na pagtantong walang epekto. Tumalon pala ang cat monster pagkatapos ng laruan. Lumingon si Jiwoo kay Kayden at sinabing ito na ang pagkakataon nila para makatakas. Gayunpaman, si Kayden ay tumatakbo rin pagkatapos ng laruan. Nagkaroon ng kislap ng liwanag. Tinusok ng kidlat ang espasyo sa isang pagsabog. Si Kayden ay nakabitin sa hangin habang ang unang lalaki sa ibaba niya ay nagsimulang ulitin na siya ay nakagawa ng isang pagkatalo at ang tagumpay ay para kay Kayden. Aalis na siya sa larangan ng digmaan nang ang mga tao sa likuran niya ay nagbubulungan kung paano nanalo muli si Kayden, ilang beses nangyari ito, at kung paano niya hinahamon ang lahat ng malalakas at nanalo. Pinagtitinginan siya ng mga tao at pinag-uusapan kung paanong kahit ang pinakasikat na big shot ay hindi na tinanggap ang kanyang hamon. Iniiwasan nila siya sa lahat ng paraan. At hindi ba dahil kahit ang pinakamalakas sa Awakened ay hindi makayanan ang kanyang lakas? Isang lalaking naka-business suit ang nakatayo sa harap ni Kayden na nag-aalok na sumama sa kanila. Iniabot niya ang kanyang kamay at nangakong itatalaga siya bilang kanyang kanang kamay. Pagkatapos nito ay sabay nilang sakupin ang mundong ito. Pagkatapos nito, isa pang grupo ng mga tao ang nag-alok na sumama sa kanila sa pagsakop sa mundo. Ang susunod na grupo na gustong sumama siya sa kanila. Lumuhod. Bumukas ang mata ni pusa. Bumaha sa kanya ang mga alaala niya. Naalarma siya nang marinig ang tanong tungkol sa kanyang ginagawa. Natagpuan ni Kayden ang kanyang sarili na naglalaro ng teaser at kinakabahang tumingin muli kay Jiwoo. Nagkaroon ng awkward na katahimikan, at tanging ang monster cat lamang ang naghahanda na sumunggab. Naabot ng monster ang teaser sa isang malaking hakbang. Dinukot nito ang laruan gamit ang ngipin. Hinayla ng monster ang teaser patungo sa sarili at pinunit ito sa mga kamay ng bata.